was working in government. I'm a permanent employee sa government. So, I have the salary of grade 11, salary grade 11. Kung alam niyo yung salary grade 11, siguro nag-work din kayo sa government. So, hindi pa yun yung pinakamataas, pero it's a decent salary if compared to the private companies and other companies. Well, mas mababa pa rin siya kung nasa business sector ka, since kapag ikaw may-ari ng business, barya mo lang yung grade 11. Ayun, so I was working in the Philippines in a government entity. So kung ano yung work ko, nasa isang school ako. Ayun, so bakit ako napunta sa Hong Kong? Ang nangyari, inggitera kasi ako. Meron akong kaibigan na nagsabing mag-a-abroad siya. So, to cut the story short, nag-joke ako na mag-a-abroad din ako. Pero it's all a joke. So, by that time, na-opera ako ng tonsils ko. Pag na-opera ka kasi ng tonsils mo, pwede ka mag-leave sa work. So, 1 month ako naka-leave. Habang nasa rest time ako, habang nag-recover ako from the operation, ayun, lagi ako namamasyal, tapos lagi ako natutok sa internet. Then nung nakausap ko yung kaibigan ko, nag-search ako ano ba yung mga pwedeng gawin ko para mag-iba naman yung buhay ko. Kasi ayaw ko yung trabaho ko sa Pinas nakakapagod, nakaka-stress, tapos may growth, pero parang stagnant yung growth niya. Parang 10 years ang growth before mo ma-achieve. After nun, nung nag-joke na ako na pupunta sa abroad, diniretso ko na. Nag-leave ako for 1 year. May ganong work, no? Pwede ka mag-leave ng 1 year. Pero syempre, no pay yun. Nag-leave ako ng 1 year, and then I was hoping na mabago ang buhay ko by buying and selling cars. Pero by that time, nag-iisip na talaga ako na mag-abroad. Pero ang ginawa ko, nag-live ako ng 1 year, nag-buy and sell ako ng sasakyan. Tapos, nag-pandemic. Pero hindi pa yun yung pinaka-full blast pandemic. So, start pa lang ng pandemic. So, nung start ng pandemic, nagdi-deliver na ako ng mga tao sa Manila. Yung delivery, kasi bawal ang pumasok ng Manila kapag wala ka namang essential na gagawin sa Manila. So from Isabela, nagmamaneho ako ng mga tao, parang grab driver, parang driver slash taga-sundo, kasi meron din akong sinusundo. So from Kawayan City sa Isabela, maneho ako pa Manila. 6 hours lang yun kasi walang traffic. 5 hours pa nga. Sobrang walang traffic kasi walang bumabiyaheng bus, anything. Bawal lang sasakyan. So 5 hours, sabi ko, ang bilis lang pala ng Manila pag walang traffic. Mga sasakyan na gamit ko nun is small lang na cars, Mirage, Wigo, Vios, mga small cars lang. Pero na-try ko din na maghatid ako ng big car naman, yung pick-up. Yung pick-up, grabe, 4 hours and 30 minutes ko ata kinuha ang Manila. Kasi naman madaling araw, usual walang umaandar ng sasakyan. Ayan, so yun, dati na kasi ako nagmamaneho sa Pinas, pero di ko naisip na papupunta ako sa Hong Kong. Wala sa isip ko. Pero nung nag-pandemic, ayun, naisipan ko na mag-training ng domestic helper dito sa Hong Kong. Ang target talaga originally is Taiwan. Magta-Taiwan para makapag-Italy or any place in Europe. Pero parang hindi nangyari yun. So
out sa mata, sa malabo mata ko. And then ayun, nag-training kami ng domestic helper na tropa pips natin. Tapos yung mga ibang kasama natin nag-flight na. Pero kasi ako, hindi pa ako nagbayad ng training fee. Nag-training ako pero hindi pa ako fully paid. So nung sabi ko, sige na nga, magbayad na. By that time, hindi pa ako resigned. Naka 1 year leave pa rin ako sa trabaho ko. So magwa 1 year na akong mag-leave, papasok na ako supposed to be sa trabaho. Ang ginawa ko, nag-resign na ako. So after a year, yun, nilagay ko na sa resignation ko. I will resign to my post. Nag-clearance na rin ako sa trabaho ko. Pero actually, meron pa akong naiwan na balda. Pero sa ano naman yun? Sa isang entity naman yun. Kaya okay lang. Ayun. And then, ang flight ko is 22 ng July 2019, something ganun. Yun yung time na quarantine na 21 days sa Hong Kong. Ayun, tinanggap ko ang katotohanan na maka-quarantine ako ng 21 days. Tapos may vlog ako na pinakauna kong vlog sa channel na to. Vlog na walang kasilbi-silbi kasi wala lang, pinakita ko lang ano yung itsura ng quarantine sa hotel kasi sobrang bored ako. Ikaw ba naman wala kang makausap ng 21 days? Pero may phone naman, pero syempre iba pa rin yung human connection na sinasabi natin. And then yun, nag-aral ako, marami akong struggle before ako naging driver dito sa Hong Kong. Since domestic helper ang pinasukan ko, natutunan ko kung paano maging domestic helper. Paano yung makisama sa mga boss. Tapos sabi ko, hirap pala ng trabaho. Sabi ko, pero never kong inisip na umuwi. Dami nagsasabi, umuwi ka na. Pero sabi ko, babalik na naman ako dun sa trabaho ko dati. Parang ayoko na. Pero by that time, nung unang kontrata ko, nag-break ako dun sa una kong kontrata. Sabi ko kasi sa sarili ko, hindi ko na kaya. Ang trabaho kasi nun is natatapos ng 1 o'clock. Tapos gigising ako ng alas 4. Sino ba namang matinong tao na magtatagal sa ganun? Tapos hindi rin sapat yung food, palaging kulang. Pero okay lang naman yun, kaya naman sanang tiisin. Pero yung boss ko kasi nun is different siya sa pakikisama. So na trauma ata ako dun. Kaya nung naka 3 months na ako, ayoko na, nag-give up na ako. Tapos naghanap ako ng bagong amo dito sa Hong Kong. Nung nahanap kong bagong amo, mabait. Pero una pa lang sinabi ko, nakakapag-drive ako, baka kailangan mo ng driver, sabi ko. Sabi niya, hindi ko kailangan ng driver. May lisensya kami mag-asawa. Kasi isa lang kasi yung bata. So hinayaan ko. Pero nung sinabi ko sa kanila na may exam ako, pinayagan nila ako mag-exam. Yun yung pinaka-thankful ako dun sa amo ko na yun kasi ang bait niya. Maraming flaws sa experience ko sa hindi naman flaws, hindi lang siya standard, sabihin na lang natin. Pero mabait yung amo ko, considerate siya. Tapos kahit masita siya, pero okay lang, kaya ko namang sayawan. Kasi kung i-compare ko dun sa unang amo ko, malayong malayo yung ugali nila. So sabi ko, kaya ko to. Ayun, pinakasamahan ko ng maayos. Tapos pinayagan naman nila ako mag-exam. Nung written exam ko, pinayagan nila ako mag-exam ng written. Nakapasa ako, tumang-tuwa din sila. Kahit wala namang positive na maibabalik yung exam ko sa kanila. Second, yung road test ko,
Sabi ko, ma'am, may road test po ako, ganito ka. Pwede bang mag-leave na lang ako, sabi ko. Tapos sabi niya, hindi ko na kailangan mag-leave. Punta ka na lang dun sa road test mo. Balik ka, trabaho ka ulit, sabi niya. Kasi, yun, sabi ko, wow, bait talaga niya. Kasi weekdays kasi yung exam dito. Tapos, nakapasa ako. Tuwang-tuwa din siya. Masayang-masaya din yung pamilya na yun. Nakapasa ako. Pero una pa lang, sinabi niya dati sa akin na yung ika 1 month ko sa kanila, sabi niya, hindi mo bagay mag-DH. Insulto sa akin yun kasi parang hindi ka marunong magtrabaho sa bahay, bye, parang gano'n. Pero tinake ko yun as positive. Parang sinasabi niya siguro sa akin na you're far more better than working in a house, parang gano'n. So yun, nakapasa ako. Mag-end na kontrata ko sa kanila ng November. Pero dahil si Lolo, si Papa ng amo kong babae, si Lolo 95 na, malapit na siyang mag-chawla, mag-goodbye Hong Kong. Sabi nila, bibigay na nila lahat ng pangangailangan ng matanda. Sabi niya, hindi na kita i-renew, Jay, kailangan ko ng nakakausap ni Kungkung. Syempre hindi naman nila alam na wala na si Kungkung after a month. Ganon. So, October pa lang nirelease na nila ako para makakuha sila ng yung makakausap ni Kungkung, yung mabibigay lahat ng pangangailangan ni Lolo. Kaya nilet go nila ako na maaga. So nag-move on din ako ng maaga. Kaso nga lang, nagkaroon ako ng struggle kasi only to find out na overstay na pala ako for 1 year. Siguro dahil bago pa lang sa akin ang proseso ng visa, hindi ko alam. Tapos hindi rin naman ako marunong magtanong kasi pampante ako na sasabihin sa akin ng amo ko kasi syempre dati na silang nangunguha ng katulong. Ayan, to make the story short, nagkaroon ako ng boss, etong amo ko ngayon, by accident talaga. Namili naman ako pero no choice na ako kasi last na araw ko na may visa. So pumirma na ako kasi marami akong pinagpilian, pero walang nag-offer sa akin ng maayos. Ang ginawa ko na lang, hindi na ako naghintay ng offer, nag-set ako ng offer ko sa sarili ko. Ito gusto kong sahod, sabi ko. Kung gusto mo, okay. Kung ayaw mo, okay, sabi ko sa sarili ko. Ganun yung sinasabi ko sa mga agency. So kahit na ang dating is mayabang, pero sabi ko hindi ako mayabang. Deserve ko to. Deserve ko to. Ayun, nakuha ko yung sahod ko, pero yung gusto kong work, hapyaw lang. Ibig sabihin, gusto ko talaga maging driver eh. So, nangyari nga, driver nga ako. Pero mas marami pa rin akong driver. Mas marami pa rin akong duties sa household kesa sa pagdadrive. Pero, so far, 1 year naman na ako. Tapos, tinatry ko ngayon na makagawa ng channel. Tapos, ma-share ko yung experience tsaka mga tips. Tsaka kapag one day stay out na ako, itatry ko naman na magturo ng paano yung driving itself dito sa Hong Kong. Kasi ngayon, pagkatapos kong mag-drive, marami pa akong ibang gagawin na anik-anik sa bahay. Tapos mamaya lalabas na naman ako. Tapos medyo maginaw na kasi ngayon kasi December na. Yun lamang. Salamat sa pakikinig. At anything na gusto nyong itanong about driving, sabihin nyo lang sa akin. Libre magtanong kasi meron naman tayong kakayanan na ituro sa inyo kung ano yung mga experience ko. Yun lamang po. Salamat at magandang araw. Bye!